Yun yung naramdaman ko when I was a student, na hindi ko akalain na pagka-graduate ko, I can be everything. Service, kasi ang trabaho rin na to, service pa din. It's all about, now, hindi nila sinasabi sa school na pwede kang maging production owner, pwede kang maging director for a lot of different brands, pwede kang maging creative director ng mga sikat na artista. Ano yung ibang pwedeng maging larangan ko? What if hindi ako magaling magsalita? What if magaling ako sa camera? Pwede kang maging cameraman. As a cameraman sa isang sikat na kumpanya, like ang Meta sinasabi, magtrabaho kayo sa ABS, magtrabaho kayo sa GMA, magtrabaho kayo sa TV5. Sa wakas. Sa wakas. My favorite. Anong kape mo? Ano ba kape mo? Starbucks. Sabi mo Starbucks na... Ay, may Starbucks ka pa pala. Okay. Guys, paborito ko to. At naging paborito ko na siya. Cafe Latte, Jeju Matcha Latte. Ako po si Marco Mars, ang batang lumaki sa bayan ng Dodongri. Ha? Akakarad ko ng tangerines. When life gives you tangerines, yan talaga. Ang sarap! That's nice. It's very comforting. Super comforting. Kahapon nag-grocery kami sa SNR. Pucha, puro matcha yung pinagbibili ko. Puro ganto. Tsaka yung tinitimpla. May binili akong version na tinitimpla. Anyway, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay. Today Martians, okay naman yung upload natin yesterday kasi super duper importante ng topic na yun. Ba, presensya! Andito ka! Okay, so una sa lahat, shoutout muna tayo dahil marami-rami ang nag-comment sa video natin. Pero may isa nag-comment sa latest vlog natin bago yung kahapon. Yung goods na sana kaso big. May nag-comment si at shoestring by XAV. Gaya-gaya ba ako kung may A7S III na ako at bibili na din ako ng lawa 10mm. Boss Marco, ano gamit mong shotgun mic? Hindi ka gaya-gaya. Tama ang ginagawa mo dahil binubuo mo yung setup na para sa'yo. Ang gamit ko pong mic ay Comica VM40. Super versatile, pwede maging parang podcast style microphone, pwede maging shotgun microphone, at saka, pwede siya maging boom microphone, at syempre ngayon gamit ko siya as shotgun microphone. Ano yun? Okay, so yung comments from our latest video, basahin natin. Si at Jem Paglumutan 9593, big shoutout sa'yo. Ang problema ko, quiz, is kung worth it na ba yung skills ko to demand. Pwedeng pa-feedback quiz. Sorry, hindi ako magbibigay ng feedback dyan. Kasi, ang dapat na magbigay ng feedback dyan, yung mga taong nagla-like kapag pinost mo siya on Facebook, kung gaano karami. Doon mo siya ibase. Pero kasi, kung feeling mo hindi pa, edi hindi pa. Pero mararamdaman mo na... may takip pala. Okay, so it's a very chill Sunday at balik nga tayo sa pagbabasa ng comments. Grabe, ang linis ng parkingan ngayon. Umalag si Alisa ng mga tao. So okay, Jem, paglumutan, siguro kung super dami na nag-hire sa'yo, doon mo na itaas. Yun ang masasabi ko. Pero kasi I'm not the perfect person para mag-decide sa work na meron ka. Hindi ko i-value yung work mo kasi ikaw ang nakakaalam ng halaga niyan. Ako hindi ko alam yung halaga niyan. Ako alam ko yung halaga ng work ko. That's one important thing. Dapat alam po natin yung halaga ng trabaho natin sa loob-looban natin. Kung i-deny mo, i-deny mo. Pero magpakatotoo ko sa sarili mo, yun lang masasabi ko. Kung feeling mo nasa 5K, 10K range ka na, why not, diba? Go for it. Though kasi, kahit naman sabihin natin itaas mo, kung willing ka pa rin naman tumanggap na mababaw, wala kang magagawa. Pero kasi meron talaga na tao na mag-hire sa'yo ng worth kung ano man yung nasa isip mo. As long as kaya mong ipakita sa kanila yung value mo talaga. Yun lang yun. Hindi tataas ang value mo sa feedback, tataas ang value mo sa personal growth mo at sa dami na nag-hire sa'yo, dun talaga yun. Shout out din kay Villasenor Films. Sila Ato at Malupito nasa isip ko ng mga sikat. Well, kung hindi ka familiar sa channel ko, marami na rin ako naka-work na sikat na
na sikat. Marami naman, hindi lang naman sila, marami na. Ay Kong TV, ganun, Team Katagumpay, 10 million. Marami na. Pero hindi ko, I'm not the person to brag about it. I don't really brag about it. Kung para sa'yo is naintindihan mo na nagyayabang ako sa sinasabi ko, ikaw ang may mali doon kasi wala akong intention na magyabang kapag sinasabi ko kung sino man ang naka-work ko. Ganun lang yan. Kasi yung honest truth alam ko magsinungaling ako, nakatrabaho ko na si Tom Cruise. Ganun, di ba? Or si Mr. Beast, nakatrabaho ko na. Yun ang mayabangan. Pero reality, marami na ako nakatrabaho sikat. Okay naman sila lahat. Yun nga, may iba rin ako sikat na naging personal ko ng kaibigan. Yun, yung masasabi ko. From M.Andre G, tama ka dyan, Kuy, sa equipment pa lang, lugi na talaga sa 1.5, parang thank you na lang yun Tapos kadalasan feeling entitled pa yung mga clients, sana ma-normalize na talaga, nataasan ng rates ng mga multimedia artists, deserve din natin mabayaran ng tama, learn from my past mistakes. Di masama na maghangad ng mas mataas na rate, lalo na kung alam mo naman na deserve mo yung ibabayad sa'yo. Lalo na sa mga nag-aral ng multimedia arts or similar program sa college, taas na natin ang rates natin, may diploma tayo at di biro mag-take ng 4-year course para matuto at gumaling sa craft natin. Di deserve ang mababang TF. Actually tama, oo nga. Ako meron din akong diploma sa Mass Communication Arts or AB Communication Arts, graduate ako. So nahasa ako sa field ko as ang meta kasi ng college. Ito yung nakakatawa sa dati kong pinanggalingang college. Para sa kanila, mataas ka na kapag either naging news reporter ka, or naging associate ka, or naging DJ ka, producer ka. Yung mga nasa linya sa loob ng school, yun lang ang ina-acknowledge nila. Which is, I think it's okay. Wala namang masama kung may naging DJ, meron akong tropa, naging DJ siya, masaya ako para sa kanya. Pero ang akin, sana ina-acknowledge din or sinasabi din sa mga students na nasa kursong ganun na multimedia na hindi corporate job ang future nyo. Hindi corporate job yung magpapayaman sa inyo. Pwede kang sumikat as a news anchor. Pwede kang maging konektado sa mga sikat as a producer. Pwede ka rin maging sikat syempre as a DJ. Pero ano yung ibang pwedeng maging larangan ko? What if hindi ako magaling magsalita? What if magaling ako sa camera? Pwede kang maging cameraman. As a cameraman sa isang sikat na kumpanya, like ang Meta sinasabi, magtrabaho kayo sa ABS, magtrabaho kayo sa GMA, magtrabaho kayo sa TV5. Pero it's a good thing, maganda pakinggan na doon ka nagtatrabaho. But at the end of the day, what really matters, what will matter kapag graduate mo is kung magkano rin yung kinikita mong pera. Not everyone, syempre yung mga nasa school, i-recommend nila yan, mag-apply kayo sa ganito, mag-apply kayo sa ganyan. But if I would have the opportunity to tell the other side of this course, ako naging freelance ako. Nag-start ako as freelance. Now, hindi nila sinasabi sa school na pwede kang maging production owner, pwede kang maging director for a lot of different brands, pwede kang maging creative director ng mga sikat na artista, pwede kang maging creative videographer ng mga sikat din na tao, and you can have your own salary. You can have your own time, you can have your own freedom. Yun yung hindi nila sinasabi kapag multimedia ka or AB Communication Arts ka. It's so sad to see other people na hindi na-acknowledge for their own work. Ako, I don't care, honestly. Pero kasi parang, yun nga, ang Meta, bakit yung iba na pressure, magiging ano ba ako? Magiging reporter ba ako? Magiging producer ba ako? Magiging associate ba ako? Na kung ano mang associate? Magiging DJ ba ako? Magiging cameraman ba ako? Ganon. Yun yung naramdaman ko when I was a student, na hindi ko akalain na pagka-graduate ko, I can be all of those things. Dahil sa vlogging, I can be a vlogger, I can be a podcast person. Well, I'm a freelance videographer, freelance photographer. Pero ngayon, I own my own production company as Marco Mars Photography Videography Services. And nagiging multi-level, siguro masasabi kong multi-level kasi wala akong direct placement. I can be a director on different projects. I've been a director for Poco, I've been a director for a music video.
technical director, ang dami, cam op, live cam op, iba-iba. Akala lang kasi talaga ng mga nasa loob siguro din ng isang school, yun lang ang future ng mga communication arts student on a multimedia is applying for a corporate job. Pero hindi nila alam din kasi talaga na may pera talaga sa ginagawa na. Meron talaga. Hindi ko yan may tatanggi. Nung una, ang nangyari sa akin, ang akala nila ring meta, yung dark side, yung negative side, as a multimedia student, is, pag hindi ka naging DJ, hindi ka naging reporter, hindi ka naging producer, associate, ko ano man sa production, magiging call center agent ka lang. Hindi ko may tatanggi na naging call center agent ako. At yun yung stepping stone ko towards everything. Service, kasi ang trabaho rin na to, service pa din. It's all about giving what the client wants, what the client needs. Yun yung binaon ko galing sa pagiging call center days ko. Also, yung part mo na pag may problema, hindi mo maiiwasan na wag gawa ng paraan matapos ang isang problema. Yun yung mga binaon kong katangian nung nasa call center era pa ako ng buhay ko. And during my call center era, I was able still to provide as well for my family. Na akala ko, ayun, pero kasi at some point naramdaman ko na hindi na ako para doon. And para sa akin, I want to practice yung kurso ko. Kahit na hindi ko kayang mag-apply for a high level company like GMA, ABS, kasi for me honestly, nakikita ko na malit ang sahod. Hindi ka na makikita talaga ng malaki. You stable ka sa salary type job, 14k, 20k, 30k, okay. Pero what about you? Paano yung freedom mo? Paano yung time mo? Paano what if you want to take your time off for 3 days, 5 days, pahinga ka, spend time with the family? Alam mo yun, what if you want to buy something pero hindi pwede kasi you're on a budget? Hindi ka pwedeng gumastos kasi baka maghirap ka. Alam mo, may mga ganong instances. Though I'm not saying na huwag kayo mag-apply sa isang corporate job. It's good. It's a good stepping stone kasi doon mo makikita kung para saan ka. I'm not disregarding any job kasi lahat ng trabaho mahirap. May pros and cons sa pagiging freelance after mo mag-multimedia arts. May pros and cons kapag nagtayo ka na ng sarili mong production, sarili mong studio, or may sarili kang freelance ka, may pros and cons. And maraming downsides, pero worth it yung upsides. Lagi ko yan sinasabi. Hindi man nalalaman ng mga tao sa school kung magkano na yung kinikita mo today, pero minsan mas marami ka pang experience dun sa mga nasa loob ng sa mga trap sa isang corporate ladder. Yun lang masasabi. I'm not hating on them. It's just the reality. Ako on my job, I get to experience different types of shoots every month, every week, every day. Iba-ibang forms ng content. My job also requires me to dapat laging pasok ko sa trending, dapat tinatandaan mo kung alam mo yun, kung ano yung uso ngayon, dapat part ka ng uso. Dapat alam mo kung paano. Pero napahaba ako na masyado yung sasabihin ko, pero siguro ito yung take ko on ano nga ba yung possible na maging future mo as a multimedia arts or AB communication arts student pagka-graduate mo. Marami akong kilala na underground na mga hindi nagpasok sa company pero ang lulupit ng ginagawang trabaho ngayon. Pero yun lang masasabi ko. Ang meta lang na associate ganun. May nakita akong ganun sa school ko parang pinopost nila yung mga naging mga nasa corporate ladder. Which is good. I'm not hating on them, but sana wag ma-pressure yung mga students kung ano yung feeling nila hindi pa nila kaya. Wag sana kayo ma-pressure kung feeling nyo, may chance ba na maging ganito ako? Yun lang ba yung future ko? Marami. Super dami ng opportunities. Regardless kung nakatapos ka ng ABCom or multimedia arts. Yung iba nga, hindi naman sila ABCom or multimedia arts, pero napupunta sa freelancing, napupunta sa pagiging videographer, photographer. Pero nga, yung iba nga na kilala ko, nurse, pero studio owner. May mga ganon. Ang daming, nakakatawa kasi parang ang common din na yung mga hindi, yung ibang mga hindi nagiging, nagpa-practice ng nursing, nagiging studio owner. Ang dami kong kilalang ganon. Pati mga
HRM, nagiging videographer, ganun. Kasi magaling naman talaga. Yun. Andrea, binigyan mo ako ng topic for today. Pero last shoutout kay Papa Jello. Sana yung ibang fellow photographers and videographers natin maging united when it comes to pricing para makatulong sa community. That's what we need, a community. Oo nga sana ito yung binibuild ko. Lahat ng baguhan, sana you can put your faith in me when it comes to learning this business. But siguro on the technical side of shooting, maraming magagaling na Pinoy na pwede nyo matutunan. Ako, ayoko nang i-cover out yung points na yan. But siguro someday kung may gusto kayo matutunan directly from me, like sa mismong pag-shoot, sa pag-edit, you can comment down below para i-acknowledge ko yan. Gagawin ko yan ng content. At ipipicture natin. Malay nyo, gawin natin content yung mismong comment nyo. Katulad ni M.Andre, binigyan niya ako ng idea. Matagal ko na nasa isip na sabihin ko ano ba talaga yung truth behind sa kurso ng multimedia at saka ng communication arts. Hindi kasi lahat hindi talaga lahat nagiging someone. Mukha siyang opportunity, mukha siyang lotohan na parang tsambahan lang, swertihan lang, pero hindi. Kung ano man ang meron yung iba na yon ng ibang mga tao ngayon, they work hard for it. But it takes a lot of time before you can become someone in the industry talaga. Yun lang masasabi ko. Nagkataon lang na maingay ako sa internet at daily vlogger ako. At nag-move forward ako as a professional photographer, videographer. Yun yung masasabi ko. Gusto ko lang din idagdag, Martian. So, actually, kagaling ko lang sa takbo ngayon. Tumakbo ko. Hindi ko masyado. Maintenance run lang. Gusto ko lang dagdagan. Since I think March, April na, for sure yung iba nakagraduate na. Yung iba malamang either clueless, nag-a-apply, naghahanap, nag-iisip ng gagawin. Totoo yung sinabi nila. After mo graduate ng college, aim high. As in, ngayon pa lang ako na nagsasabi sa'yo, kung feeling mo, kung napanghihinaan ka ng loob, wag. Kasi yan yung first trial mo. Hindi trial yung kung makapag-apply ka, or matanggap ka dito, doon, mag-apply ka sa super high position. Ang first challenge is overcoming yourself. Yung napakahinang loob na yun, kaya ko ba to? Lakasan ng loob sa umpisa. Once na malakasan mo yung loob mo, you can be anything. You can be somewhere, you can be traveling, you can be working at a really good corporate job na that really pays well. And of course, experience will be your best teacher. Of course, right now, sobrang laki ng advantage ngayon, especially yung mga graduate ngayon, kasi ang dami nang pwedeng magturo kung may specific ka na gusto matutunan, especially on a job you really want to land. Nandiyan ang YouTube, nandito rin si Marco Mars, especially kung filming, videography, photography, pwede ako magturo. Pero, yun nga, siguro kaya lang din na ilabas ko to ng ganito kasi ito yung na-experience ko sa school ko. I'm not saying na lahat ng school naging ganun yung parang feedback kasi ako communication arts student. Ako kasi nung communication arts student ako, yun yung naramdaman ko. Na parang, yun lang ba yung future ko? Yun lang ba yung pwedeng maging ako? Tapos pag graduate ko, nabigla ako, nag-apply ako agad somewhere na I think I can really do well. Hindi ako natanggap. And then, ayun, I ended up as a call center agent, which is not bad. Which made me a really good, siguro, problem solver. Yun. And hindi na ako naka-move on dun sa part na kaya ko magpuyat. But, yun nga, ito masasabi ko, yung lakas ng loob kailangan yan. And kung ano may nasa isip nyo, gawin nyo. Risk. Huwag kayong matakot mag-risk right now. Especially, nandun ka na sa bagong chapter ng buhay mo. As in, it's a fresh start. Pag sinabing fresh start, risk is the best thing risking something is the best thing you can do. Kasi you have all the resources, you have all the time. Wala ka pang binubuhay, wala ka pang masyadong responsibilidad, wala ka pang masyadong challenges. Yung iba, meron man. Pero alam mo yun, it's a matter of fighting in life. Totoo, aim high. And I guess dito ko na muna tatapusin itong vlog. You guys can comment down below ano sa tingin nyo, ano nangyari sa inyo, kamusta kayo, naka-graduate na ba kayo, fresh grad ba kayo. Ang dami kong kilala
Meron nga ako kilala, fresh grad. Binigyan lang ng halos 2 months, 3 months ng buhay, napakagaling na, filmmaker, official na. Yung iba, pag-graduate pa lang pero magaling na. Aim high. You can find yourself once na mag-start ka mag-risk at madidiscover mo kung saan ka magaling. You will fail sa umpisa a lot of times, even the first year of your life, even hanggang sa third year, kahit hanggang ngayon ako nagfe-fail pa rin eh. But you will mostly be rewarded by the word growth. And growth is probably gonna be the best thing that's gonna happen to you. Bukod sa syempre dumating ang blessing at abundance dahil tinapos mo tong video na to at nakarating sa part ng video na to. So, sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. And once again, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Alam niyo na, kita-kits tayo bukas. Peace out.